GMA. Ma'am, recently, naman si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni, kaya kung sila si Senator IT Marcos, dahil na malapit siya yung gano'n, sabi niya, hindi daw niya sister, si Senator IT, My take on the demand to take a drug test, no, for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng umindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit kahit hindi. Sasabihin mo pride, hindi ako, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives to take, for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede huminti ang President and Vice President sa drug test. And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may mga panawagan kayo for with all the allegations, corruption against the government and against the president, and as your constitutional mandate, ma'am, as successor of the president, if anything will happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how do you uphold your constitutional mandate, ma'am, as successor of the president? How do I uphold? Yes, What do you mean? It's automatic. Yes, ma'am. In case Are you of... ready, ma'am, na... Of course. Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yun, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. They're voting po on nakabayang black scroll na hindi lang CTF ang will not decide, including po at then establishing transition council. Ang sa akin, I have an oath as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional
movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa constitution, eh nasa kanila na yan. So, do you think makakakot lang nila to take over the government? Ng makabayan. Matagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So, I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin tsaka sa makabayan. Reaction mo sa report sa military back to political reset and the potential appointment of Ramon as caretaker president. Sinabi ko na yan kanina, I took a note and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, hindi na, sa kanila na yon, hindi na ako kasali dyan. Maybe, what's your reaction po may mga huli ng mga agwas tumunod sa may mga nasabing small space ng reaction natin? Next question. Maybe how positive are you sa interoperability and PR? Next question. Sinalat ko na yan. Once a day, babalik. Ayaw ko sagutin niya. Next question. Kung di kanina sinabi mo, ma'am, the Philippines is now in a nation watch. Yung panghuling message mo kanina. Sa ICT event, I said that we are behind, no? The Philippines is behind in terms of, I think na misunderstand ng mga tao. Walang problema sa private sector. Kasi alam nila what is out there and what they can do for the Philippines. Meron tayong problema sa gobyerno. Sobrang bagal natin to push the ICT and the AI technology in terms of governance. At as a direction for our country. So yun yung sinasabi ko na dapat bilisan ng ating gobyerno yung pagtulak ng ICT sector. May rally of the government against corruption daw. At meron ng mga personalities na dadalo. Kayo po ba makikita kayo sa rally of the government? Na nakikiisa ako sa lahat ng mga kababayan natin sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at pananalita. Maybe sinabi ng palasyo na po ituloy daw na negatibo na daw si PBBM last 2021 sa drug test bago magalawin magpa-drug test. Kasi ang question is today. Ang question sa kanyang capacity and decision making ay ngayong araw na ito. Hindi siya tanong noong na dated 2021. The question on the capacity and the decision making capacity of the president is dated November. Ano date niyo? Year na. 25. Is dated November 25, 2025. Therefore, the drug test must be taken November 25, 2025. Kasi ngayon yung tanong, hindi naman ang tanong noong 2021 eh. Hindi ma-dated 2021 yung tanong. Ang sinasabi ni Senator Amy, kailan ba yun? Siya nagsalita? Last Sunday? Last Sunday yun. What is the date? Mahilig lang kasi yung palasyo ba na i-gaslight yung mga tao at ilihis yung
usapan. May payo ka na yung sa gobyerno kasi nakakaglood na naghanap ng corruption. Baka may payo ka, advice. Ayoko na magtayo sa kanila kasi nakikita naman natin na wala silang sinseridad para sa taong bayan. Ayoko na magbigay ng payo sa kanila kasi kitang-kita na wala silang sinseridad sa kalagayan ng taong bayan at kung saan papunta ang ating bayan. What was manifest after? Sa December 25? Oh yes, oo. Nga dili. Ay, the first time daw na dito or sila mga Ang palipay sa Taal, there were years na wala si former President Duterte nag-attend sa pahalipay sa Taal pero naanyapon. The only year na walay pahalipay sa Taal was during COVID. Kay dili din musugot ang health sector at the time. But whether or not naadin to ang personal attendance ni former President Duterte, magpadayon gihapon ang pahalipay sa Taal. It is a tradition ng pamilya na magbigay kasiyahan sa ating mga kababayan during Christmas Day. Wala na kayong tanong. Meron po, Sige, kahapon na yung reaction mo kay Harry Roque na inansel yung niya, passport ng artist sa Philippines. financial yung passport niya. More than the passport, I am concerned about the former spokesperson Harry Roque. More than his passport, he has health problems. And that is the primary concern. So I'm worried for his health. And I understand he underwent medical procedures. And I hope that he get well soon. Kapa, Sandro Pipi. Sandro. Sandro Marcos. May insertion daw siya. Oo. Hindi naman nakikita. Bakit hindi nakikita ng mga tao yun eh? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. Nakikita mo ang insertions kasi nagpapalit siya from the National Expenditure Program. Pagdating mo sa GAA, iba na eh. So, ibig sabihin, may nangyari in between the NEP and the GAA. Ano pa? Ma'am, na-mention mo previously na Martin Romualdez at saka si Saldi ko lang ay hawak ng budget ng bansa. Pero ngayon, parang si Saldi ko lang po government against mga kaso. How about Martin Romualdez? Dapat silang patay na tignan sa mga proseso. Of course, yes. No, nabanggit ko noon, Martin Romualdez and Saldico. Kasi yun yung based on my personal knowledge. Hindi kasi ako nagsasabi ng mga bagay na wala akong personal knowledge. So, ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Saldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat nung pagtago ng mga insertion na tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yon kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi dadaan pa niya ng Senado may negosyasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Tapos hindi ko na kailangan sabihin nakasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung
anong ginawa ng Congress doon sa budget niya yun ha, budget yun ng administration kasi siya yung nagsubmit doon. Makita niyo kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah, his signature on the General Appropriations Act is the just evidence against him. Kailan lang ba tayo nagkikita? Braille. Oh, kaya nga. So, minsan lang tayo magkita. So, tanong mo na lahat ngayon. Tapos, ilabas mo siya dahan-dahan para meron kang nasasubmit sa desk mo araw-araw. Sa? Diba? Taga-adlaw namin kung ano yung best friend, si Claire. Uy, excuse me, hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Oo, nakita ko nga yun. Nakita ko na sinabi niya na hindi siya yan. No? And sa tingin ko ha, it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. Ma'am, sabi ni Senator Pete Lacson na bilang mataas na AIX na nasa Davao City 2025. Tapos, election time na 2025 ang Oo. cities na nangyari. Oo. Sorry, grappling ako sa tama na word ha, sa lang. Hindi ako masaya, pero ang gusto ko sabihin ay mabuti naman. Mabuti naman na nabanggit ito ng isang senator na napakalaki noong AIX ng first and second district dito sa Davao City, releases ng year 2025. Dahil dito makikita natin na ginamit ang AIX para sa politika. Dahil wala namang ibang explanation ito, kundi lumabas itong mga AIX na ito sa opisina ni former Congressman Vincent Garcia na merong kandidato na si former Councilor Javi Campos sa 2nd District na kalaban ng mga Duterte. At sa 1st District naman, through the PBA party list, kay Congresswoman Mix Nograles na at that time running for Congresswoman of the 1st District. So, dito makikita natin na naginamit sa politika yung AIX, ginamit sa mali yung pera at sana ay tingnan din nila yung mga iba pang congressional districts ng mga congressman na pumirma sa impeachment. Dahil nabanggit na ito, di ba, na binayaran through the budget ang mga pumirma sa impeachment para binayaran through the budget ang mga members of the House of Representatives para pumirma sa impeachment. So, sana ay wag lang nilang tignan ang Davao City dahil alam naman natin ang sagot dyan. Ginamit nila ang AIX to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Kasi meron kasing pag-iisip ang itong mga huwag na natin sa yan. Doon na lang tayo sa mamaya na yan para meron ka na namang ibang balita sa susunod. Dito na lang tayo sa dito tayo sa sana ay tingnan din nila yung ibang congressional districts na pumirma
sa impeachment. Dahil meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. At hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng ICE. Speaking of impeachment, may naririnig ba kayo ma'am na possible sa Feb next year, push pa rin impeachment? Sa ngayon, wala akong naririnig na merong mag-file ng impeachment laban sa akin na sa susunod na taon. Pero, ini-expect na namin yan na mangyayari. Hindi man sa 2026, posible. Sir, yung angle mo ba, ito yan, no? Hindi. Siguraduhin mo, ha? Kasi wait, sir. Kanina pa ko worried na imuhang angle ba? Hindi. Mukha ako may double chin. Wala ko. Okay. Sige. So, ano yung sasabihin ko? For impeachment next Oo. Oo. Dahil nga, kaya nga sila nag-file ng una. Kaya nga nangyari yung pirmahan, People's Initiative. Kaya nga nangyari yung People's Initiative kasi gusto nila amendahan yung Constitution. Nung sumabog yun, nagkanda-leche-leche, naging skandalo dahil ginamitan nila ng pera pambayad ang mga tao para pumirma, lumipat sila sa impeachment. Tapos sumabog yun kasi binayaran naman nila ang mga congressman para pumirma ng impeachment. Ang susunod ay meron na namang members ng Congress ngayon, both houses, House of Representatives and sa Senate na nagsasabi na kailangan naman amendahan ang Constitution. Lahat yan ginagawa nila para tanggalin ako sa 2028, sa posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. So, hindi na kami magtataka kung merong mag-file 2026, 2027, 2028 ng impeachment. Ang mahalaga is nakahanda yung mga abogado para sagutin yung mga mga allegations nila. Na hanggang ngayon, by the way, walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Hiningi namin ang mga sinabmit ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila. Wala. Hiningi namin ang attachment sa ebidensya nila, sa complaint nila sa ombudsman. Wala. Ang ginagawa lang nila ngayon, dahil hindi makaarangkada yung kanilang gusto na tanggalin ako as a candidate for 2028, ay doon na lang sila sa second na benefit kung ano yung ginagawa nila. Nagsisira na lang sila ng pangalan. You mentioned earlier in your speech na naputol ka, mas alam yung judgment on your part or mas there is accuracy by the current administration. Bakit yung naputol sa Ligaw Koso? Oo, talaga. Kasi alam mo yung, may malis. Kasi alam mo yon, kung adik ka, tapos nakikita natin na galawang adik ka, walang mali siya doon. Diba? Pero kung adik ka, tapos nag-pretend ka na hindi ka adik, may mali siya doon. Nabudol ka. Okay, nagkikli naman. Ikaw po'y nag-hit siya. Okay, oy. Oh, Loni. Wala na? Wow, ni-surrender. Yeah, President, mas gamit would you allocate budget to the ideas na ito? Oh, yes sir. Definitely. Yes sir. Kailangan natin ng malaking investment sa IT sector. So expected bang kung magiging president in 2028, yan yung priority mo, yung sa IT industry. Diba na? Nagtatanong na siya ng plataforma eh. Ma'am. Oh yes, ma'am. Yes, definitely. I was a guest
of the Philippine Chamber of Commerce, and that was the theme for their event. And I said that the ICT and AI can help curbing corruption. So, I think nag-aano lang. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Some offenses people find kampo natin na impeachment. Of course not. Why would we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Diba? Pero may mga grupong makausap sa'yo na sila yung mag-dito sa house. Fine. Kaya ni Congressman Sortlaga. Walang kumakausap sa akin ng kahit ano. Walang kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or humingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang gano'n. Pero ang sinasabi ko lang, ang dami ng impeachable offenses ni President Marcos. Soon to be. Kapatigan ni Congress, saan ang pag-hold si NPR sa bansa or babalik sila? Never katigil yung president. Nandoon na yun sa application niya. It's a public document. Sa application niya sa interim release, merong third country na nakalagay doon. Redacted lang siya sa public copy. Hindi ko sasabihin kung ano yung country. Kasi, why does it matter kung saan yung country? Why does it matter kung saan yung country? The most important thing is that merong third country who said that they will take care of the needs of former President Rodrigo Duterte. Message mo sa mga nasalanta ng bago sa Luzon, Visayas, Oh yeah, oo. Sa mga kababayan natin na biktima ng bagyong Verbena, sa mga kababayan natin na biktima ng bagyong Verbena, napakahalaga ng preparation bago ang bagyo. At ang Office of the Vice President, meron kaming mga satellite office sa Visayas at Mindanao na handang tumulong sa mga local government units na ma-augment ang kanilang disaster response. Ang initial na binibigay lagi ng Office of the Vice President ay yung food and non-food items na nire-release namin. On your competency to lead and to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo, pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na uang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan.
Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, di ba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives to take, for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede huminti ang President and Vice President sa drug test. Ma'am, And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. Sasamahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. ma'am, may mapanawagan ngayon for with all the allegations of corruption against the government and against the president, and as your constitutional mandate, ma'am, as successor of the president, if anything would happen na mag-resign with the Pangulong Marcos, how do you uphold your constitutional mandate, ma'am, as your successor of the president? How do I uphold? Yes, What do you mean? It's automatic. Yes, ma'am. In case Are you of, ready, ma'am, na of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Ma'am, your comment po on Makabayan Black's call na hindi lang CDM ang role on design, hindi din po and then establish a transition council. Your comment on Ang sa akin, I have an oath as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, then nasa kanila na yan. So, do you think makakita nila to take over the government? Ng Makabayan. Matagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So, I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng Makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin tsaka sa Makabayan. reaction mo isa rin po sa military back to political reset and the potential appointment of Ramon as caretaker president. Sinabi ko na yan na kanina, I took a note and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, hindi na, sa kanila na yon, hindi na ako kasali dyan. Maybe, what's your reaction po yung mga nahuli ng mga sangkot naman sa presidential project, yung mga nasabing small case reaction natin? Next question. Maybe how positive are you sa interoperability and care? Next question. Sinagot ko na yan. Bumalik sa deck. Babalik siya. Ayoko sagutin yan. Next question. Ma'am, mag-dinig kanina sinabi mo, ma'am, the Philippines is having a nationwide shot. Yung panghuling message mo kanina. Sa ICT event, I said that we are behind, no? The Philippines is behind in terms of
I think na misunderstand ng mga tao. Walang problema sa private sector. Kasi alam nila what is out there and what they can do for the Philippines. Meron tayong problema sa gobyerno. Sobrang bagal natin to push the ICT and the AI technology in terms of governance. At as a direction for our country. So yun yung sinasabi ko na dapat bilisan ng ating gobyerno yung pagtulak ng ICT sector. May rally of November 30 against corruption daw. So, ang gano'n ng mga personalities na dadalo. Kayo po ba magkikisa kayo sa rally of November 30? Na nakikiisa ako sa lahat ng mga kababayan natin sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at pananalita. Bibigyan natin ng palasyo na paulit-ulit daw na negative na daw sa PBBM last 2021 sa drug test. Bakit pa nag-i-insist na magpa-drug test? Any reaction? Kasi ang question is today. Ang question sa kanyang capacity and decision making ay ngayong araw na ito. Hindi siya tanong noong na dated 2021. The question on the capacity and the decision making capacity of the president is dated November. Ano date niyo? Year lang. 25. Is dated November 25, 2025. Therefore, the drug test must be taken November 25, 2025. Kasi ngayon yung tanong, hindi naman ang tanong noong 2021 eh. Hindi ma-dated 2021 yung tanong. Ang sinasabi ni Senator Ivy, kailan ba yun? Siya nagsalita? Last Sunday? Last Sunday yun. That is the date. Alam, mahilig lang kasi yung palasyo ba na i-gaslight yung mga tao at ilihis yung usapan. Hindi payo ko ngayon sa gobyerno kasi nagkakatulog na naghanap ng corruption. Baka may payo ka, vice advice. Ayun ko na magpayo sa kanila kasi nakikita naman natin na wala silang sinseridad para sa taong bayan. Ayoko na magbigay ng payo sa kanila kasi kitang-kita na wala silang sinseridad sa kalagayan ng taong bayan at kung saan papunta ang ating bayan. O tapos makikipay sa makikipay. Sa December 25? Oh yes, oo. Malayan siya. Ano dili? Ay, so first time daw na sino ba? No. Ang pahalipay sa Taal, there were years na wala si former President Duterte nag-attend sa pahalipay sa Taal pero naagihapon. The only year na walay pahalipay sa Taal was during COVID. Kay dili yun masugot ang health sector at the time. But whether or not naadin to ang personal attendance ni former President Duterte, magpadayon gihapon ang pahalipay sa Taal. It is a tradition ng pamilya na magbigay kasiyahan sa ating mga kababayan during Christmas Day. Wala na kayong tanong. Meron ba? Sige, Yung kahapon na yung reaction mo kay Harry Roque na inanswer yung niya, passport ng artist sa Philippines. Saan yung passport niya? More than the passport, I am concerned about the former and I understand he underwent medical procedures and I hope that he get well soon. Saka, Sandro BP. Sandro. Sandro Marcos. May insertion daw siya. Oo. Hindi niya man nakikita. Bakit hindi nakikita ng mga tao yun eh? It's a matter of reading the budget.
Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. Nakikita mo ang insertions kasi nagpapalit siya from the National Expenditure Program. Pagdating mo sa GAA, iba na eh. So, ibig sabihin, may nangyari in between the NEP and the GAA. Ano pa? Ma'am, na-mention ko previously na ano ma'am, si Martin Romualdez at saka si Zaldi ko lang may hawak ng budget ng bansa. Pero ngayon ma'am, parang si Zaldi ko lang inukuhan ng government na base yung mga kaso. Ako, Martin Romualdez, is dapat ba silang pantay na sa ilalim sa mga proseso? Of course, yes. Nabanggit mo noon, Martin Romualdez and Saldico. Kasi yun yung based on my personal knowledge. Hindi kasi ako nagsasabi ng mga bagay na wala akong personal knowledge. So, ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Saldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat ng pagtago ng mga pag-insert, insertion na tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yun kung hindi man sa GAB, doon sa BICAP. Kasi dadaan pa riyan ng Senado may negosyasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Tapos hindi ko na kailangan sabihin nakasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAB. Hindi. Ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun budget yun ng administration kasi siya yung nagsubmit doon. Makita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah, his signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Paano kayo kung i-accountable